Magandang umaga sa lahat. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay multiplying dissimilar fraction. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Example number 1. Meron tayo ditong 4/5 times 2/3. Ang gagawin natin ay i-multiply lang natin ang numerator and then the numerator at ang denominator sa denominator. So 4 times 2 is equals to 6 and 5 times 3 is equals to 15. Ang sagot natin ay 6/15 pero hindi pa final natin na sagot yan. Kasi ang 6 at saka 15 is pwedeng ma-reduce into lowest term. So pwede natin silang i-divide by 3. And 6 divided by 3 is equals to 2. And 15 divided by 3 is equals to 5. So ang 2/5 ay wala ng lowest term, kaya ito na ang sagot natin, 2/5. Example number 2. 1/2 times 5/7. So i-multiply ang numerator and then the numerator, denominator times the denominator. So 1 times 5 is equals to 5 and 2 times 7 is equals to 14. So ang sagot natin ay 5/14. Final answer na natin yan kasi ang 5/14 ay wala ng lowest term. Example number 3. 8/9 times 3/4. So, numerator and the numerator. 8 times 3 is equals to 24. And 9 times 4 is equals to 36. Ang 24/36 ay hindi pa natin final na answer. Kasi, pwede siyang i-divide into 12. Kukunin natin ang kanyang lowest term. So, 24 divided by 12 is equals to 2. And 36 divided by 12 is equals to 3. So, ibig sabihin, 8/9 times 3/4 is equals to 2/3. So, yan na yung final answer natin. Para sa example number 4 and number 5, ikaw naman ang sasagot. Isulat ang inyong sagot sa 1/4 sheet of paper. Hanggang dito na lang. Sana ay mayroon kayong bagong natutunan ngayon. Paalam! Magandang umaga sa lahat. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay multiplying dissimilar fraction. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Example number 1. Meron tayo ditong 4/5 times 2/3. Ang gagawin natin ay i-multiply lang natin ang numerator and then the numerator at ang denominator sa denominator. So, 4 times 2 is equals to 6 and 5 times 3 is equals to 15. Ang sagot natin ay 6/15 pero hindi pa final natin na sagot yan. Kasi ang 6 at saka 15 is pwedeng ma-reduce into lowest term. So, pwede natin silang i-divide by 3. And 6 divided by 3 is equals to 2. And 15 divided by 3 is equals to 5. So, ang 2/5 ay wala ng lowest term, kaya ito na ang sagot natin, 2/5. Example number 2. 1/2 times 5/7. So, i-multiply ang numerator and then the numerator, denominator times the denominator. So, 1 times 5 is equals to 5 and 2 times 7 is equals to 14. So, ang sagot natin ay 5/14. Final answer na natin yan kasi ang 5/14 ay wala ng lowest term.
Example number 3. 8/9 times 3/4. So numerator and the numerator. 8 times 3 is equals to 24. And 9 times 4 is equals to 36. Ang 24 over 36 ay hindi pa natin final na answer. Kasi pwede siyang i-divide into 12. Kukunin natin ang kanyang lowest term. So 24 divided by 12 is equals to 2. And 36 divided by 12 is equals to 3. So ibig sabihin, 8/9 times 3/4 is equals to 2/3. So yan na yung final answer natin. Para sa example number 4 and number 5, ikaw naman ang sasagot. Isulat ang inyong sagot sa 1/4 sheet of paper. Hanggang dito na lang. Sana ay mayroon kayong bagong natutunan ngayon. Paalam! Magandang umaga sa lahat. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay multiplying dissimilar fraction. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Example number 1. Meron tayo ditong 4/5 times 2/3. Ang gagawin natin ay i-multiply lang natin ang numerator and then the numerator at ang denominator sa denominator. So 4 times 2 is equals to 6 and 5 times 3 is equals to 15. Ang sagot natin ay 6 over 15 pero hindi pa final natin na sagot yan. Kasi ang 6 at saka 15 is pwedeng ma-reduce into lowest term. So pwede natin silang i-divide by 3. And 6 divided by 3 is equals to 2. And 15 divided by 3 is equals to 5. So, ang 2/5 ay wala ng lowest term, kaya ito na ang sagot natin, 2/5. Example number 2. 1/2 times 5/7. So, i-multiply ang numerator and then the numerator, denominator times the denominator. So 1 times 5 is equals to 5 and 2 times 7 is equals to 14. So ang sagot natin ay 5 over 14. Final answer na natin yan kasi ang 5/14 ay wala ng lowest term. Example number 3. 8/9 times 3/4. So, numerator and the numerator. 8 times 3 is equals to 24. And 9 times 4 is equals to 36. Ang 24 over 36 ay hindi pa natin final na answer. Kasi, pwede siyang i-divide into 12. Kukunin natin ang kanyang lowest term. So, 24 divided by 12 is equals to 2. And 36 divided by 12 is equals to 3. So, ibig sabihin, 8/9 times 3/4 is equals to 2/3. So, yan na yung final answer natin. Para sa example number 4 and number 5, ikaw naman ang sasagot. Isulat ang inyong sagot sa 1/4 sheet of paper. Hanggang dito na lang. Sana ay mayroon kayong bagong natutunan ngayon. Paalam!